Huwag kang masyadong mainip, Elena. Isang boring na makina lang naman ng pera si Maya. Konting tiis na lang, maililipat ko rin ang titulo ng bahay na ito sa pangalan nating dalawa. Hahayaan ko ba namang mabulok ang ganda mo sa isang maliit na apartment habang ang asawa ko ay natutulog sa perang hindi naman niya alam gamitin? Ang boses na yon ni Mark, ang boses na 10 taon nang nagpapatulog kay Maya sa gabi nang may katiwasayan, ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa kanyang pandinig. Nakatayo si Maya sa labas ng bahay kubong, silid-aklatan sa loob ng kanilang mansyon. Bitbit ang isang tray ng espesyal na luto niyang kare-kare. Iyon ang paborito ni Mark. Iyon ang handog niya para sa isang pribadong hapunan bago ang malaking party para sa kanyang ika-35 kaarawan. Nanginig ang mga daliri ni Maya. Ang init ng tray na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ay naging tila baga na pumapaso sa kanyang balat. Sa loob ng silid, narinig niya ang maharot na tawa ni Elena, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Ang babaeng pinatira niya sa sariling tahanan nang mawalan ito ng trabaho. "You're so bad, Mark. Paano kung malaman ni Maya? Alam mo namang mahal na mahal ka ng best friend ko. Baka himatayin yun sa sakit," wika ni Elena, na sinundan ng isang tunog ng halik na sadyang mapang-uyam. Si Maya, masyadong bilib sa sarili yon. Akala niya, sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili ako. Hindi niya alam na ang kailangan ko ay buhay, hindi isang babaeng laging abala sa pagbibilang ng kusing sa negosyo. Tugon ni Mark na may halong pagtawa. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang tray sa isang lamesang kahoy sa pasilyo. Walang tunog, walang kalat, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang malaking tipak ng yelo na biglang nagbitak-bitak. Ang kanyang puso, na dati puno ng init at malasakit, ay unti-unting nilalamon ng isang nakamamatay na panlalamig. Ang bawat tibok nito ay nagdudulot ng hapdi, isang klaseng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Napatingin siya sa kanyang singsing sa kasal. 10 taon. 10 taon siyang naging martir. 10 taon niyang binuo ang karera ni Mark habang siya ang tahimik na haligi sa likuran. At ngayon, sa araw mismo ng kanyang pagsilang, nalaman niyang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring maglilibing sa kanya sa hukay ng pait. Ito na ba ang hantungan ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang kapalit ng pagiging tapat sa isang taong ang tanging alam ay magbalat kayo? Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala sa kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi ngayon. Inayos niya ang kanyang marangyang gown na kulay ginto, ang kulay na dapat sana ay sumisimbolo ng tagumpay, ngunit ngayon ay tila suot ng isang bilanggo. Naglakad siya palayo sa silid, pabalik sa malawak na hardin kung saan naghihintay ang mga bisita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan para sa lumang Maya. Sa bawat hakbang, ibinabaon niya ang sakit at binubuhay ang isang bagong klaseng determinasyon. "Maya, happy birthday, mahal." Bungad sa kanya ni Mark, pagkalabas niya sa hardin, lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi sa harap ng lahat. Ang bango ng pabango nito na siya rin ang bumili ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay sa kanyang pangamoy. "Salamat, Mark. Napakaganda ng sorpresa mo sa akin ngayong gabi." Malamig na sagot ni Maya, bagaman may isang pilit na ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Sumunod na lumabas si Elena, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kataksilan. Lumapit ito kay Maya at niyakap siya ng mahigpit. "Happy birthday, bestie. You look so beautiful today. I'm so lucky to have you in my life." Halos masuka si Maya sa pagkadiri, ngunit nanatili siyang estatwa. Hinayaan niyang yakapin siya ng ahas na ito habang ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang mapa. Isang mapa na hindi patungo sa pagpapatawad, kundi patungo sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanya.
Nagsimula ang kantahan. Dumating ang sandali ng pag-ihip ng kandila sa kanyang malaking birthday cake. Lumapit si Mark at inakbayan siya, habang si Elena ay nakatayo sa kabilang panig, tila sila ay isang masayang pamilya. Make a wish, Maya. Bulong ni Mark sa kanyang tainga. Tumingin si Maya sa apoy ng kandila. Nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong walang kinalaman sa lason sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Mark at pagkatapos ay kay Elena. Sa loob-loob niya, ang kanyang kahilingan ay hindi para sa mahabang buhay. Ang kanyang kahilingan ay para sa isang lakas na hindi matitibag at isang katarungang kasing talas ng kidlat. Ngunit bago pa niya mahipan ng kandila, isang boses mula sa likuran ng karamihan ang bumasag sa katuwaan. Isang matandang babae na may hawak na tungkod, si Nanay Isabel, ang ina ni Mark, ang mabilis na lumapit na may mukhang puno ng pag-aalala at galit. Maya, anak, huwag mong ihipan ng kandila. Nanginginig na wika ni Nanay Isabel. Lahat ay natahimik. Napawi ang musika. Ang lahat ng mata ay natuon sa matanda na tila may hawak na isang madilim na katotohanan. Napatingin si Mark sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila may isang lihim na hindi dapat mabunyag sa harap ng marami. Bakit, nanay? Tanong ni Maya, bagaman tila alam na niya ang sagot ng kanyang puso. May kailangan kang malaman tungkol sa bahay na ito. Bago pa maging huli ang lahat, ang huling salitang binitawan ni Nanay Isabel bago ito biglang napahawak sa kanyang dibdib at nawalan ng malay sa harap ni Maya. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Sa gitna ng gulo, nakita niya ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni na Mark at Elena. Isang tingin na puno ng takot, ngunit may halong babala. Ano ang lihim na nais sabihin ni Nanay Isabel tungkol sa kanyang pamana? At hanggang saan ang kayang gawin ni na Mark at Elena para lamang mapanatiling tikom ang bibig ng matanda? Dito nagsisimula ang gabi na dapat ay pagdiriwang, ngunit naging simula ng isang tahimik na digmaan. Ang araw ay sumisikat pa rin, kahit na ang buong mundo mo ay gumuho na kagabi. Sa loob ng kusina, ang amoy ng sinangag at bawang ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Ngunit para kay Maya, ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Maaga siyang nagising. Hindi siya nakatulog. Paano ka matutulog kung ang bawat pagpikit mo ay nakikita mo ang asawa mong humahalik sa iba sa silid na akala mo ay santuwaryo ng inyong pag-ibig? Tahimik niyang inilalapag ang mga plato sa mesa. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, tila isang manika na sumusunod sa nakasanayang ritual. Inayos niya ang paboritong tasa ni Mark, ang tasang binili nila noong kanilang ika-5 anibersaryo sa Tagaytay. Noon, punong-puno iyon ng tamis. Ngayon, tila puno ito ng lason na siya mismo ang nagtimpla. Pumasok si Mark sa kusina, nag-iinat at may bakas pa ng antok sa mga mata. Lumapit ito sa kanya at tinangkang yakapin siya mula sa likuran. Isang pamilyar na yakap, isang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao sa matinding pandidiri. Good morning, mahal. Bakit ang aga mong nagising? Ang gulo ng nangyari kagabi, hindi ko man lang natapos ang kape ko dahil kay Nanay Isabel. Wika ni Mark, ang kanyang boses ay tila walang bahid ng anumang kasalanan. Humarap si Maya, pilit na ibinabaon ng puot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Mabuti na ang pakiramdam ni nanay, sabi ng doktor. Dala lang daw ng pagkapagod at init kaya siya nahimatay. Huwag kang mag-alala, Mark. Umupo si Mark at nagsimulang kumain. You know, Maya, you should take a break too. Masyado kang seryoso sa buhay. Kaya siguro nahihimatay si nanay dahil nakikita kanyang laging stress sa negosyo. Relax ka lang, like Elena. Look at her. Kahit anong problema, laging blooming.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Blooming dahil dinidilig mo ng perang galing sa akin. Bulong niya sa kanyang isipan. Masyado ba akong boring, Mark? Tanong ni Maya habang dahan-dahang nagsasalin ng kape. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ng asawa. Hindi naman sa boring, pero minsan, parang nakakalimutan mo ng maging babae. You're always a manager, a provider, a daughter-in-law. Minsan, kailangan ko rin ng asawa na marunong mag-enjoy. Hindi lang puro resibo at kontrata ang iniisip. Tugon ni Mark habang abala sa pagkain, hindi man lang tinitingnan ng asawa sa mga mata. Ito ang tinatawag na gaslighting. Pinapalabas ni Mark na siya ang may pagkukulang, na ang kanyang pagsisika para sa kanilang kinabukasan ay siya pang naging hadlang sa kanilang kaligayahan. Isang mahusay na aktor, naisip ni Maya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Suot nito ang isang silk robe na tila galing lang sa kabilang silid. Bit-bit nito ang isang mamahaling bag na kulay itim. May gintong kadena na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. "Good morning, guys! Look what I got!" Masayang wika ni Elena na tila ba walang nangyaring komosyon kagabi. Ipinakita niya ang bag kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang kislap. "Limited edition ito, Maya. Sabi ng sweeter ko, deserve ko raw ang ganito dahil lagi akong masayahin. Bagay ba sa akin?" Hinamit ni Maya ang hawakan ng bag. Alam niya ang presyo nito. Alam niya ang serial number nito dahil nakita niya ang invoice sa online account ni Mark noong nakaraang linggo na akala niya ay sorpresa para sa kanya. "Napakaganda, Elena. Bagay na bagay sa'yo." Ang kulay na itim ay sumisimbolo ng kadiliman. Tila ba may itinatago sa loob? Malamig na tugon ni Maya habang hinahaplos ang materyales ng bag. Natahimik sandali si Elena. Tila nabigla sa sinabi ni Maya, ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang plastic na pagkatao. "You're so deep, bestie. Kaya mahal na mahal ka namin ni Mark eh. Sobrang protective mo." Tumayo si Mark at uminom ng huling lagok ng kape. "I have to go. May meeting ako sa mga bagong investors. Elena, sabay ka na ba sa akin? Dadaan din ako sa opisina mo." "Sure, mahal." "Ay, Mark pala. Nakasanayan ko lang kasi parang kapatid na rin kita." Pagtatama ni Elena na may kasamang malanding tawa. Pinanood ni Maya ang dalawa habang naglalakad palabas ng bahay. Ang bawat hakbang nila ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Nang masiguro niyang wala na sila, doon lamang siya bumigay. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit bago pa man pumatak ang kanyang luha, nakita niya ang coat ni Mark na naiwan sa upuan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang coat. Inabot niya ang bulsa nito. Doon, naramdaman niya ang isang pirasong papel. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Ang petsa, kahapon, ilang oras bago ang kanyang party. Ang item, isang diamanteng kuwintas na may pendant na hugis puso. Ang presyo, sapat na para bayaran ang operasyon ng isang tao. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Maya ay ang maliit na note na nakadikit sa likod ng resibo na isinulat sa sariling sulat kamay ni Mark. "To the woman who gives me life and passion, wear this tonight and let everyone see how much I love you, my real queen." Tumingin si Maya sa salamin sa pasilyo. Ang suot niyang alahas kagabi ay isang lumang mana mula sa kanyang ina. Wala siyang natanggap na kwintas mula kay Mark. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, isang malamig na hangin ang umihip, tila nagpapahiwatig ng isang bagyo na hindi na kayang pigilan. Saan kaya itinatago ni Mark ang kwintas na yon? At sino ang reyna na tinutukoy niya kung ang asawa niya ay itinatrato lang niyang isang makina? Biglang tumunog ang telepono ni Maya. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Huwag kang tumingin sa resibo, Maya. Tumingin ka sa ilalim ng kutsyon ng guest room. Doon mo makikita ang tunay na kataksilan." Nabitawan ni Maya ang resibo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis.
Tila isang tambol na nagbabanta ng digmaan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At handa na ba siyang harapin ang mas masakit pang katotohanan na naghihintay sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan? Anak, huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa pamilya namin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera lang. Ito ay habang buhay na tanikala na dapat mong dalhin ng may pasasalamat. Ang mga salitang iyon ni Nanay Isabel ay tila mga latay ng pamatok sa likuran ni Maya. Nakaupo siya sa gilid ng kama ng kanyang biyenan, dahan-dahang minamasahe ang mga paa nito na tila ba isa siyang alilang binabayaran ng barya. Ito ang ritual nila tuwing umaga. Sa loob ng 10 taon, tiniis ni Maya ang mga patutsada at ang tila walang katapusang pagpapaalala na siya ay swerte dahil pinakasalan siya ni Mark. Kagabi lang, nahimatay ang matanda sa gitna ng party. Ngayon, tila bumalik na ang lakas nito para muling maghasik ng lason sa isipan ni Maya. Opo, nanay. Alam ko po yun. Mahinahong sagot ni Maya, bagaman ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Kinuha niya ang baso ng tubig at ang mamahaling gamot na binili niya para sa puso ng matanda. 1,000 piso ang bawat tableta. 1,000 pisong galing sa sarili niyang pinagpaguran sa opisina. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo, Maya, napansin ko nitong mga huling araw, parang masyado kang nagiging mapagmataas. Dahil ba ikaw na ang humahawak ng mga accounts ng kumpanya? Tandaan mo, ang pangalang dinadala mo ay pangalan ng anak ko. Kung wala si Mark, isa ka lang hamak na empleyado. Patuloy ni Nanay Isabel habang matikas na nakasandal sa kanyang mga unan. Tumingin si Maya sa mga mata ng kanyang biyenan. Nakikita niya doon ang parehong pagtingin na nakikita niya kay Mark, ang pagtingin sa kanya bilang isang kasangkapan, hindi bilang isang tao. Nanay, kailangan niyo na pong uminom ng gamot. At heto po ang hiningi ninyong 50,000 piso para sa inyong check-up at donasyon sa simbahan. Wika ni Maya habang inilalabas ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Kinuha ito ni Nanay Isabel nang may bilis na tila hindi isang taong may sakit sa puso. Salamat. Alam mo naman, kailangan kong mag-alay para sa kaligtasan ng ating pamilya. Lalo na't parang may mga masasamang espiritong umaaligid sa bahay na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Masasamang espiritu? Marahil ang tinutukoy ng matanda ay ang sarili niyang anak at ang kalaguyo nito na nasa kabilang silid lamang. Lumabas si Maya ng silid, ngunit hindi siya tuluyang lumayo. Tumayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Isang kutob ang nagtulak sa kanya na makinig. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagpasok ni Mark sa silid ng kanyang ina. Nay, nakuha mo na ba? Mahinang tanong ni Mark. Heto na anak, kunin mo na itong sobre. Siguraduhin mong mag-e-enjoy kayo ni Elena sa bakasyon nyo sa susunod na linggo. Sabihin mo na lang sa asawa mo na may kailangan akong bayarang utang sa probinsya. Sagot ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay puno ng lambing na kailanman ay hindi narinig ni Maya. Salamat, Nay. Napakahirap talagang kumuha ng pera kay Maya ngayon. Masyado siyang mahigpit sa budget. Buti na lang at nandyan ka para gawa ng paraan. Deserve naman ni Elena ito. Stress na siya sa pagtatago ng relasyon namin. Wika ni Mark na may kasamang tawa. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang perang inilaan niya para sa kalusugan ng kanyang biyenan ay gagamitin pala para sa luho ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. At ang ina ni Mark, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ay ang siyang utak sa likod ng panlolokong ito. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakangit-ngit na galit. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya ay isa palang tanikalang ginto na sila mismo ang nagpanday para igapos siya sa kahirapan ng loob. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa guest room, ang silid na itinuro sa kanya
ng misteryosong text message. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Pinihit niya ang doorknob. Walang tao. Ang amoy ng pabango ni Elena ay nanunuot sa paligid. Ang parehong amoy na naramdaman niya sa coat ni Mark kanina. Nilapitan niya ang kama. Itinaas niya ang makapal na kutsyon. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang envelope na kulay kape. Binuksan niya ito nang may nanginginig na kamay. Hindi ito sulat ng pag-ibig. Hindi rin ito ang diamanteng kuwintas. Ito ay mga dokumento ng bangko, mga form para sa pag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanyang trust fund. Ang pondong iniwan ng kanyang yumaong ama para sa pagpapatayo ng isang foundation. At sa ilalim ng bawat form, naroon ang isang pirma na pamilyar sa kanya. Isang palsipikadong pirma ng kanyang pangalan. Ginagaya ni Mark ang kanyang lagda upang ubusin ang huling yaman na nag-uugnay sa kanya sa kanyang mga magulang. Kasabay ng pagkadiskubring ito, biglang nag-vibrate ang telepono ni Maya sa kanyang palad. Isang tawag mula sa bangko. "Hello, Mrs. Maya. Good morning po. Tumatawag po kami para i-confirm ang inyong request na i-close ang inyong main trust fund account at ilipat ang buong balanse sa isang joint account sa pangalan ni Mark at Elena Santos bilang mga trustees. On process na po ang request, kailangan na lang po ng inyong verbal confirmation ngayon." Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang pawis sa kanyang noo ay tila yelo na dumadaloy pababa sa kanyang mukha. Tumingin siya sa bintana at nakita niya si Mark sa hardin. Nakangiti habang may kausap sa telepono. Malamang ay hinihintay ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Isang maling salita at mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng alaala ng kanyang ama ay malalamon ng kasakiman ng dalawang taong nasa harap niya. "Mrs. Maya, ari niyo po ba kaming naririnig? I-authorize niyo po ba ang transfer?" Tanong ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Maya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng guest room. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang martir na asawa. Ang babaeng nandoon ay may apoy na sa mga mata. "No," bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. "Huwag niyong itutuloy ang transfer at may isa pa akong gustong ipagawa sa inyo. Ngayon din. Kasi sa hindi sakisay yung bisaylang quiz. Pwedis. Maya, hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Nandito ako. Hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong matagal nang naghihintay na tawagin mo." Ang boses na yon, mababa, baritono at puno ng katiwasayan, ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Maya. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit at lumang opisina na amoy, lumaring papel at sariwang kape. Malayo ito sa marangya at plastik na mundo ng kanilang mansyon. Dito, ang bawat gamit ay may kasaysayan, hindi tulad ng kanyang buhay na puro pagpapanggap. Si Attorney Julian, ang lalaking dati laging nasa likuran niya noong kolehiyo, ang matalik na kaibigang binitawan niya nang piliin niya si Mark. Ngayon, pagkatapos ng 10 taon, siya ang huling takbuhan ni Maya sa gitna ng nagngangalit na bagyo. "Julian, hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko," bulong ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabao na sa balat sa tindi ng tensyon. Lumapit si Julian. Hindi siya lumampas sa hangganan ng paggalang, ngunit sapat ang lapit niya upang maramdaman ni Maya ang proteksyon. Inabot ni Julian ang isang malinis na panyo. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, tila natatakot na baka mabagbag ang isang mamahaling florera na punong-puno na ng lamat. "I heard about the bank transfer. Ako ang nagpadala ng mensaheng iyon, Maya. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga galaw ni Mark sa negosyo. Hindi ko kayang panoorin ka na unti-unting pinapatay ng mga taong pinagkatiwalaan mo." Wika ni Julian,
Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagtitimpi. Nabitawan ni Maya ang kanyang pagtitimpi. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, na sinundan ng marami pa. Hindi ito ang iyak ng isang biktima. Ito ang iyak ng isang mandirigmang pagod na sa pakikipaglaban ng walang katuwang. Bakit, Julian? Bakit kailangang gawin sa akin ito ni Mark? Ibinigay ko ang lahat. Ang kabataan ko, ang pangarap ko, pati ang dangal ng pamilya ko, itinaya ko para sa kanya. Pero bakit ang kapalit ay ganito kasakit? Hikbi ni Maya. Ang kanyang dibdib ay kumakatal sa bawat paghinga. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat ni Maya. Isang simpleng hawak, ngunit nagdulot ito ng isang kuryenteng nagparamdam kay Maya na buhay pa siya, na mayroon pang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Dahil ang mga taong tulad ni Mark ay hindi marunong tumingin sa kayamanang nasa harap nila. Ang tanging nakikita nila ay ang kislap ng mga bagay na madaling makuha, kahit na ito ay nakaw lamang. Tugon ni Julian. Maya, look at me. Tumingin si Maya. Sa mga mata ni Julian, wala siyang nakitang panghuhusga. Tanging paghanga at isang uri ng pag-ibig na tahimik, ngunit matatag. Hindi tayo lalaban sa paraang gusto nila. Hindi tayo sisigaw sa kalsada. Ibabalik natin sa iyo ang lahat, kusing sa kusing, hanggang sa wala nang matira sa kanila, kundi ang sarili nilang dumi. Pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon at magpanggap na wala kang alam. Umiling si Maya. Hindi ko na kaya, Julian. Nasusuka ako sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ni Elena. Gusto ko na silang palayasin. Gusto ko nang sumigaw. Huwag. Mariing sabi ni Julian habang hinahawakan ng magkabilang kamay ni Maya. Ang init ng palad ni Julian ay tila nagbigay ng bago at kakaibang lakas sa kanya. Kapag sumigaw ka ngayon, matatalo tayo. Hayaan nating isipin nila na panalo sila. Hayaan nating magpakasasa sila sa akala nilang tagumpay. Dahil habang nagsasaya sila, dahan-dahan nating puputulin ang bawat sanga na kinakapitan nila. Nanatili silang magkahawak kamay sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agos ng ulan sa labas ng bintana at ang mabigat na paghinga ni Maya na unti-unting kumakalma. Sa bawat detik ng orasan, nararamdaman ni Maya ang pagbuo ng isang bagong plano. Isang planong hindi lang para sa pera, kundi para sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat, Julian. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Bulong ni Maya habang dahan-dahang kumakawala sa pagkakahawak nito. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ang mga luha at muling isinuot ang maskara ng isang matatag na asawa. Bago siya lumabas ng opisina, lumingon siya kay Julian. Anong susunod nating gagawin? Kinuha ni Julian ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Kailangan nating hanapin ang orihinal na titulo ng mansyon. Ayon sa aking impormasyon, hindi lang pera ang balak nilang kunin. Balak ni Mark na iprenda ang lupa sa isang kumpanyang pag-aari ng kamag-anak ni Elena sa Singapore. Kapag nangyari iyon, mawawalan ka ng karapatan sa lupang minana mo. Nanlamig muli si Maya. Ang mansyon na yon ay ang huling alaala ng kanyang ama. Nagmamadaling umuwi si Maya. Nang makarating siya sa mansyon, madilim na ang paligid. Ngunit ang ilaw sa master's bedroom ay nakabukas. Dahan-dahan siyang pumanhik, ang bawat hakbang sa hagdan ay tila paglalakad sa isang bitayan. Pinihit niya ng bahagya ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Si Mark, nakaupo sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papeles mula sa kanilang safe. At sa tabi niya, si Elena, na may hawak na isang lighter at isang bote ng alak. Mark, siguraduhin mong sunog lahat ng ebidensya ng utang mo sa bangko bago dumating ang mga auditor bukas. Kapag nawala ang mga ito, wala nang magpapatunay na ninakaw mo ang pera ni Maya. Sabi ni Elena habang itinataas ang apoy ng lighter sa tapat ng isang mahalagang dokumento.
Huwag kang mag-alala, Elena. Bukas na bukas din. Itong bahay na ito ay magiging abo na rin sa papel. At si Maya, hahayaan ko siyang manatili sa ilusyon niya hanggang sa huli. Tugon ni Mark na may halong malademonyong tawa. Napatakip ng bibig si Maya. Ang apoy mula sa lighter ay tila sumasalamin sa galit na naglalaboy na sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Maya, anong ginagawa mo rito? Isang boses ng matanda. Si Nanay Isabel, nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay nanlilisik at tila may hawak na itititok sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Maya? Nagmamanman ka ba sa sarili mong asawa? Ang boses ni Nanay Isabel ay tila isang malamig na haplos ng kawayan sa gitna ng gabi. Nakatayo ang matanda sa likuran ni Maya. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasasalaminan ng liwanag mula sa silid ni na Mark. Ang kanyang mga mata, na dating tila malabo na, dahil sa katandaan, ay tila naging matalas na parang sa isang lawin na handang sumakmal. Huminga ng malalim si Maya. Pinilit niyang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay binalot ng isang mapait, ngunit maamong ngiti. Nanay, akala ko po ay natutulog na kayo. Tinitingnan ko lang po si Mark kung kailangan niya ng kape para sa kanyang pagtatrabaho. Alam niyo naman pong masyadong masipag ang anak ninyo. Malumanay na sagot ni Maya. Ang bawat salita niya ay tila isang dulas ng mantika. Madulas, ngunit mapanganib. Tinitigan siya ni Nanay Isabel ng matagal. Tila kinikilala kung ang babaeng nasa harap niya ay ang dating martir na manugang o isang strangherong may dalang panganib. Mabuti naman kung ganoon. Siguraduhin mong mananatili kang mabuting asawa, Maya. Dahil ang mga babaeng masyadong matalas ang pandinig ay madalas na napapahamak. Iniwan ni Maya ang matanda at bumalik sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, inilabas niya ang isang maliit na kahon na ibinigay sa kanya ni Julian kanina. Sa loob nito ay mga maliliit na gamit na tila mga dekorasyon lamang, isang frame ng litrato, isang digital na orasan, at isang florera ng bulaklak. Ngunit sa loob ng mga ito ay ang mga matang hindi kumukurap. Kinabukasan, habang wala sina Mark at Elena, dahan-dahang ikinalat ni Maya ang mga mata sa bawat sulok ng mansyon. Inilagay niya ang isa sa master's bedroom, isa sa guest room kung saan tumutuloy si Elena, at isa sa opisina ni Mark. Ang bawat paglalagay niya ay tila pagtatanim ng isang binhi ng paghihiganti na alam niyang magbubunga ng katotohanan. Bandang hapon, dumating si Elena na tila isang reyna na galing sa pamimili. Maraming bitbit na paper bags at may kasamang malakas na tawa. Maya, can you help me with this? Masyadong marami ang binili ni Mark para sa akin. Sabi ko naman sa kanya ay wag na. Pero mapilit ang asawa mo. Wika ni Elena habang iniabot ang mga bitbit nito kay Maya. Tinanggap ni Maya ang mga bag. Ang bawat hawak niya sa mga mamahaling gamit na yon ay tila paghawak sa sarili niyang mga pangarap na ninakaw. Siyempre, Elena, karapat-dapat ka namang regaluhan. Pagod na pagod ka rin naman sa pag-aalaga kay Mark at sa akin. Nagtungo si Maya sa kusina at naghanda ng merienda, isang plato ng espesyal na pancit malabon at mainit na kape. Inilabas niya ang kanyang buong galing sa pagluluto. Tila ba ito ang huling hapunang ihahandog niya sa isang kaibigan. Inihain niya ito kay Elena nang may kasamang pagmamalasakit. Heto, Elena, kain ka muna. Alam kong pagod ka sa mall. Wika ni Maya habang dahan-dahang inilalapag ang pagkain sa mesa. Thanks, bestie. You're really the best, sagot ni Elena habang kumukuha ng tinidor. Ngunit sa sandaling tumalikod si Maya upang kumuha ng tubig, nakita niya sa refleksyon ng refrigerator ang ginawa ni Elena. Kinuha ni Elena ang plato ng pagkain. Tinitigan ito ng may pandidiri at dahan-dahang ibinuhos ang lahat sa basurahan sa ilalim ng lababo.
Pagkatapos ay kinuha nito ang isang pirasong tinapay mula sa kanyang bag at iyon ang kinain, habang ang kape ni Maya ay ibinuhos nito sa lababo at pinalitan ng tubig. Nanatiling nakatalikod si Maya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkadiri sa babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Ang bawat butil ng pansit na itinapon ni Elena ay tila mga alaala ng kanilang pagkakaibigan na nilapastangan. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay himbing na sa pagtulog, binuksan ni Maya ang kanyang laptop sa loob ng saradong banyo. Sa pamamagitan ng isang lihim na link na ibinigay ni Julian, napanood niya ang mga video mula sa mga itinagong kamera. Nakita niya si Mark at Elena sa loob ng opisina. Nagtatawanan habang binibilang ang mga perang galing sa kanyang trust fund. Nakita niya ang paghalik ni Mark sa kamay ni Elena, ang parehong kamay na itinatapon ang kanyang mga luto kanina. Ngunit ang huling video mula sa master's bedroom ang nagpapatigil sa kanyang hininga. Nakita niya si Elena na pumasok sa kanyang silid habang siya ay nasa kusina kanina. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang vault na nakatago sa likod ng malaking painting. Alam ni Elena ang code. Alam ni Elena ang bawat sikreto ng kanyang buhay. Binuksan ni Elena ang vault at inilabas ang isang maliit na kahon ng alahas. Ito ang mga alahas na minana ni Maya sa kanyang ina. Ang tanging alaala ng kanyang pagkabata. Kinuha ni Elena ang isang emerald na singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Tinitigan ang kanyang sarili sa salamin nang may malademonyong ngiti. Sa'yo ba ito, Maya? Ngayon, akin na lahat. Pati ang asawa mo, pati ang buhay mo. Akin na, bulong ni Elena sa video. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit sa gitna ng katahimikan. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, nakita niya ang isang bagay na hindi napansin ni Elena. Habang isinasara ni Elena ang vault, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa loob nito. Pinulot ito ni Elena, binasa, at biglang namutla ang mukha nito. Mabilis niyang isinuksok ang papel sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng silid na tila may nakitang multo. Anong papel ang nakita ni Elena sa loob ng vault ni Maya? At bakit tila mas lalong natakot ang ahas na ito sa isang pirasong dokumento kaysa sa panganib na mahuli siya? Huminga ng malalim si Maya. Ang gabi ay mahaba pa at ang mga matang hindi kumukurap ay marami pang sasabihin. Mahal, pirmahan mo na ito. Para ito sa kinabukasan natin at para na rin sa seguridad ni Nanay Isabel kung sakaling may mangyari sa negosyo. Ang boses ni Maya ay tila isang malambing na himig ng kundiman, puno ng pag-aalaga at tila walang bahid ng anumang pagdududa. Nakatayo siya sa likuran ni Mark sa loob ng opisina nito, dahan-dahang hinahaplos ang mga balikat ng asawa na tila ba sinusukat niya ang bawat buto nito. Ang amoy ng mamahaling kape ay humahalo sa halimuyak ng bulaklak sa florera. Ang florerang may matang hindi kumukurap na nakamasid sa bawat galaw nila. Lumingon si Mark. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kasamang kislap ng kasakiman nang makita ang mga papeles na inilapag ni Maya sa mesa. Insurance papers? Akala ko ba ay sapat na ang mga accounts na hinahawakan natin, Maya? Bakit kailangan pa nito? Huminga ng malalim si Maya at pilit na nagpakawala ng isang malungkot na tingin. Natatakot lang ako, Mark. Nakita mo naman ang nangyari kay nanay kagabi. Ang buhay ay hiram lang. Gusto ko, kung ano man ang mangyari, protektado ang shares natin sa kumpanya. Inayos ko na ang lahat. Kailangan na lang ng pirma mo para ma-activate ang trust clause para sa ating dalawa. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, nararamdaman ni Maya ang paninigas ng kalamnan ni Mark. Alam niyang kumakagat na ang pain. Ang mga papeles na nasa harap nito ay hindi simpleng insurance. Sa tulong ni Julian, ang bawat talata at bawat maliit na letra sa ilalim ng dokumento ay sadyang binuo
para bawiin ang bawat karapatang ipinagkaloob niya kay Mark noon. Ang trust clause na sinasabi niya ay ang formal na pagkilala na ang lahat ng pondo ay babalik sa isang hiwalay na account na siya lamang ang may kontrol. Kinuha ni Mark ang kanyang mamahaling pluma. Tinitigan niya ang linya para sa kanyang lagda. Sigurado ka bang para sa ating dalawa ito, Maya? Walang sabit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa puso ni Maya, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maamo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo pagdating sa pera, Mark? Ikaw ang hari ng bahay na ito, di ba? Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang reyna na nagpoprotekta sa kaban ng bayan natin. Ang salitang reyna ay tila isang matamis na kiliti sa pandinig ni Mark. Marahang lumapat ang pluma sa papel. Ang marahang paggasgas ng tinta sa puting pahina ay tila isang musika ng tagumpay para kay Maya. Isang pahina, 2, 3. Sa bawat pirma ni Mark, unti-unting napuputol ang bawat daliri ng kamay na pilit na sumasakal sa kabuhayan ni Maya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng pagkabalisa mula sa nakita niya sa vault kagabi. Ngunit nang makita niya ang mga papeles, mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Lumapit siya kay Mark at sumandal sa balikat nito. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat dokumentong nilalagdaan. Wow, ang dami namang pinapapirmahan ni Maya sa'yo, Mark. Baka naman masyado ka nang mapagod. Wika ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa mga papeles. Tinangkang abutin ni Elena ang isa sa mga pahina, ngunit mabilis itong kinuha ni Maya ng may kasamang ngiti. Huwag kang mag-alala, Elena. Alam mo namang maselan ang mga ganitong dokumento. Confidentiality is a must in our business, di ba? Mariing sabi ni Maya habang dahan-dahang itinatago ang mga papeles sa loob ng kanyang folder. Naramdaman ni Maya ang panlalamig ng kamay ni Mark nang hawakan niya ito upang magpasalamat. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Ang tingin ni Elena ay tila isang balaraw na gustong tumagos sa folder ni Maya. Alam ni Maya na nagdududa na ang ahas, ngunit huli na ang lahat. Ang tinta ay tuyo na, at ang batas ay nasa panig na ng katarungan. Bakit parang nanginginig ka? Mahal, may sakit ka ba? Tanong ni Mark habang tinititigan ang mga kamay ni Maya. Tumayo si Maya at inayos ang kanyang gown. Siguro ay dala lang ito ng sobrang pagpapasalamat, Mark. Dahil sa wakas, naramdaman ko na ligtas na ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumabas si Maya ng opisina nang may taas noong tindig. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya at nakita si Elena na mabilis na lumapit kay Mark at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ang papel na nakuha ni Elena sa vault. Ang misteryosong dokumentong yon, ang tanging bagay na hindi pa alam ni Maya. Pagdating niya sa kanyang silid, agad niyang tinawagan si Julian. Hawak ko na ang mga pirma, Julian. On process na ang pagbawi sa mga assets. Mabuti, Maya, pero mag-ingat ka. May natanggap akong impormasyon. Si Elena, may kinakausap siyang isang tao sa labas ng kumpanya. Isang taong may kakayahang baligtarin ang lahat ng ginagawa natin kung hindi tayo mag-iingat. Babala ni Julian sa kabilang linya. Sino ang taong ito na kakampi ni Elena? At ano ang nilalaman ng papel na nagpapakaba sa ahas na nasa loob ng kanyang tahanan? Huminga ng malalim si Maya. Ang digmaan ay hindi pa tapos at ang bawat pirma ay simula pa lamang ng isang madugong labanan sa ilalim ng mga ngiting plastik. Ang asawa ko? Parang luma ng typewriter yan. Maingay, matigas ang mga pindutan at wala ng tinta. Isang makinang dipindot na marunong lang magbilang ng pera pero hindi marunong magparamdam ng pag-ibig. Ang malakas na halakhak ni Mark ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang dining room. Tila isang kulog na nagpayanig sa bawat kristal na baso sa ibabaw ng mesa. Nakatayo si Maya sa gilid, may hawak na pitsel ng tubig, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanlalamig. Sa harap niya,
Ang mga kasosyo ni Mark sa negosyo ay pilit na tumatawa, bagaman ang ilan sa kanila ay umiiwas ng tingin dahil sa tindi ng kahihiyang na darama para sa kanya. Si Elena, na nakaupo sa tabi ni Mark, ay malanding humilig sa balikat ng asawa ni Maya. Masyado ka namang harsh, Mark. Alam mo namang efficient si Maya. Kung wala siya, baka hindi tayo nakakakain ng ganitong kasarap na luto. Para siyang chef na hindi kailangang bayaran, di ba? Isang mapait na ngiti ang pilit na iginuhit ni Maya sa kanyang mga labi. Ang pitsel sa kanyang kamay ay naging tila isang mabigat na pasanin, ngunit mas mabigat ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Suot niya ang isang lumang itim na damit na pilit niyang pinaganda ng isang brosya. Ang tanging alahas na hindi pa ninanakaw ni Elena. Samantalang si Elena ay kumikinang sa suot nitong pulang sutla. Suot ang kwintas na dapat sana ay kay Maya. Efficiency? Iyon lang ang alam niya. Patuloy ni Mark, na tila nalasing na sa sarili niyang kapangyarihan at sa atensyong ibinibigay ni Elena. Minsan nga, iniisip ko kung may puso pa ba itong asawa ko o puro resibo na lang ang dumadaloy sa mga ugat niya. Boring. Sobrang boring na kasama. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kailangan ko ng inspiration sa labas ng bahay. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, tila may isang malaking bukol na ayaw lumubog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging tila isang dambuhalang martilyo na pumupukpok sa kanyang mga sentido. Nanlabo ang kanyang paningin sa mga luhang pilit niyang ipinid sa loob ng kanyang mga talukap. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang kandilang natutunaw, ngunit nanatili siyang nakatayo. Pinunasan niya ang gilid ng mesa nang may katangi-tanging ingat. Tila ba yon ang pinakamahalagang gawain sa mundo? Ang bawat hibla ng tela ng basahan ay naging saksi sa kanyang panginginig. Tumingin siya kay Mark, ang lalaking binuo niya mula sa wala, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang bawat panalangin at pawis. At ngayon, sa harap ng maraming tao, itinatrato siya nito na parang isang basahan na madaling palitan. May kailangan pa po ba kayo, mahal? Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging umiihip sa gitna ng isang nagngangalit na unos. Tiningnan siya ni Mark mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Wala na. Pwede ka na munang umalis. Nakakasira ka ng ambience. Masyadong seryoso ang mukha mo. Parang laging may lamay. Mag-ayos ka naman ng sarili mo, Maya. Nakakahiya sa mga bisita ko. Tumalikod si Maya ng walang imik. Ang bawat hakbang niya palayo sa dining room ay tila paghakbang sa isang madilim na bangin. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang huling hirit ni Elena na tila isang lason na itinurok sa kanyang kaluluwa. Don't worry, Mark. Ako na ang bahalang magpasaya sa gabi mo. Hayaan na natin ang cash register mo na magpahinga. Pumasok si Maya sa kusina at doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng mga pagkaing hindi man lang binigyang halaga, napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapat sa kanyang dibdib. Tila ba tinitiyak kung buo pa ang kanyang puso. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na tila sumasakal sa kanyang baga. Bakit ko hinayaang tratuhin ako ng ganito? Hanggang kailan ko titiisin ang bawat sampal ng kanilang mga salita para lamang sa isang planong hindi ko pa alam kung magtatagumpay? Isang tunog ng basag na kristal ang narinig mula sa dining room na sinundan ng malakas na tawanan. Marahil ay nabasag ni Elena ang isa sa mga paboritong baso ni Maya, ngunit wala na siyang pakialam. Ang bawat basag ay tila sumasalamin sa kanyang pagkatao na unti-unti nang nadudurog. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Julian. Julian, bilisan natin. Hindi ko na kaya ang bawat segundong kasama ko sila sa ilalim ng iisang bubong. Hindi nagtagal, isang reply ang dumating. Magtiis ka pa ng konti, Maya. Bukas na bukas din. Ang lahat ng panlalait na tinanggap mo ay magiging mga latay sa kanilang mga mukha. Hawak ko na ang listahan ng mga accounts na binuksan ni Mark sa pangalan ni Elena. Ninanakawan ka nila sa loob ng sarili mong kumpanya.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya, bagaman ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pait. Pinunasan niya ang kanyang mukha at inayos ang kanyang buhok. Lumabas si Maya sa likod ng bahay upang huminga ng sariwang hangin. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Nanay Isabel na tila may kausap sa telepono. Ang matanda ay tila balisang-balisa, pabalik-balik sa paglalakad at panakanakang tumitingin sa paligid. Hindi maaari. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong pakikialaman ang dokumentong yon. Kapag nalaman ni Maya ang tungkol sa tunay na testamento ng kanyang ama, mawawalan tayo ng lahat. Nanginginig na sabi ni Nanay Isabel sa kausap nito. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang tunay na testamento, akala niya ay ang lahat ng iniwan ng kanyang ama ay nasa kanya na. Ano ang itinatago ng pamilya ni Mark tungkol sa kanyang pamana? Biglang lumingon si Nanay Isabel at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mukha ng matanda ay naging tila isang puting papel sa tindi ng takot. Nabitawan nito ang kanyang telepono sa damuhan. "Maya, kanina ka pa ba diyan?" Tanong ni Nanay Isabel. Ang boses ay puno ng panginginig. Lumapit si Maya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang mandaragit na nakahanap ng biktima. "Anong testamento ang tinutukoy niyo, Nanay? At anong kinalaman ng tatay ko sa mga itinatago ninyo ni Mark?" Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong anino ang lumitaw sa likuran ni Nanay Isabel. Isang lalaking hindi kilala ni Maya, suot ang isang itim na jacket, ang mabilis na lumapit at hinawakan ng braso ng matanda. "Sabi ko naman sa'yo, Isabel, huwag kang magsasalita ng tapos." Wika ng lalaki sa isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Sino ang lalaking ito? At ano ang tunay na ugnayan ng pamilya ni Mark sa pagkamatay ng ama ni Maya 10 taon na ang nakalilipas? Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglilinis ng pangalan ng mga taong hindi na kayang magsalita mula sa kanilang hukay. Ang malamig na hanging umiihip sa hardin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Nakatayo si Maya, matigas ang paninindigan, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa misteryosong lalaking hawak, ang braso ni Nanay Isabel. Ang anino ng puno ng mangga ay tila naging isang dambuhalang kamay na handang lumamon sa kanilang tatlo. "Sino ka? At anong kinalaman mo sa tatay ko?" Ang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, bagaman ang kanyang buong pagkatao ay tila binabagtas ng isang matinding kuryente ng takot at galit. Dahan-dahang binitiwan ng lalaki si Nanay Isabel. Inayos nito ang kanyang itim na jacket at humakbang ng isa pabalik sa dilim, kung saan tanging ang kislap ng kanyang mga mata ang nakikita. "Ako? Isang anino lang ako ng nakaraan, Maya. Isang anino na binayaran ni Mark para manatiling tago ang katotohanan. Pero mukhang ang biyenan mo ang hindi marunong magtago ng dumi sa kuko." Napahawak si Nanay Isabel sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hapo. "Maya, anak, huwag kang makinig sa kanya. Isang baliwang lalaking yan. Umalis ka na rito, pumasok ka na sa loob." Ngunit hindi natinag si Maya. Lumapit siya sa kanyang biyenan, hindi para tulungan ito, kundi para harapin ang katotohanan na 10 taon nang ikinukubli sa kanya. "Nanay, narinig ko ang lahat. Ang testamento ni Papa, ang tunay na habilin niya bago siya mamatay. Bakit kailangang itago iyon? Bakit kailangang palabasin na kay Mark napunta ang lahat ng ari-arian kung ang totoo ay ako ang tanging tagapagmana?" Isang mapait na halakhak ang kumawala sa misteryosong lalaki. "Dahil kung nalaman mo ang totoo, Maya, hindi ka pakakasalan ni Mark. Ginamit ka lang nila. Ginamit ang talino mo para palaguin ang kumpanyang sayo naman talaga simulat sa pool. Ang kasal nyo, isang malaking business transaction lang para sa pamilya Santos." Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatagos sa puso ni Maya. Ang 10 taon ng pag-ibig, ang 10 taon ng pagtitiis kay Nanay Isabel
at ang 10 taon ng pagpapagal para sa kumpanya. Lahat ng yon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ninakawan siya hindi lang ng asawa at kaibigan, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkakakilanlan at pamana. Mark, bulong ni Maya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hayop ka, Mark. Mabilis na tumalikod ang misteryosong lalaki at naglaho sa dilim ng bakuran na tila ba ang kanyang tungkulin ay tapos na. Ang maghasik ng binhi ng pagdududa na ngayon ay naging isang dambuhalang puno ng puot sa puso ni Maya. Naiwan si Nanay Isabel na nakaluhod sa damuhan, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maya. Maya, pakinggan mo ako. Ginawa namin yon para sa ikabubuti mo, para magkaroon ka ng pamilyang mag-aalaga sa iyo. Ang pera ay hindi mahalaga. Ang importante ay ang pagsasama ninyo ni Mark. Tumingin si Maya sa kanyang biyenan nang may matinding pandidiri. Ang mukha ng matanda na dati tila kagalang-galang ay naging tila isang maskara ng pagkukunwari. Pamilya, ang tawag niyo ba sa pagnanakaw ng buhay at kinabukasan ng isang tao ay pag-aalaga? Huwag niyo na akong tawaging anak, nanay. Dahil simula sa gabing ito, tapos na ang pagiging martir ko. Tinalikuran ni Maya ang matanda at naglakad pabalik sa mansyon. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila pagdurog sa mga alaala ng kanyang kasal. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa silid ni Nanay Isabel habang wala pa ang matanda. Alam niyang may itinatago pa rito. Sa loob ng isang lumang jewelry box na nakatago sa ilalim ng aparador ni Nanay Isabel, may nakita si Maya na isang lihim na compartment. Gamit ang isang maliit na hair clip, pilit niyang binuksan ang kandado nito. Sa loob, naroon ang isang dilaw na papel, isang sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking nag-iisang anak, Maya, kung sakaling basahin mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong hahayaang makuha ni Mark ang kumpanya. May hinala ako na may ginagawa silang hindi tama sa ating mga pondo. Ang lahat ng ebidensya ay nasa ilalim ng ating lumang bahay sa probinsya, sa loob ng baul ng iyong ina. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga taong masyadong malapit sa iyo. Nanginig ang buong katawan ni Maya. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago ang aksidenteng pagkamatay ng kanyang ama sa kalsada. Hindi aksidente ang nangyari. Pinatay ang kanyang ama para sa pera at ang pamilyang Santos ang may kinalaman dito. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Mark. Suot pa ang kanyang barong at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng kalasingan. Ngunit nang makita niya ang papel sa kamay ni Maya, bigla itong naging matalas at mapanganib. Maya, anong ginagawa mo sa gamit ni nanay at ano ang hawak mo? Tanong ni Mark. Ang boses ay mababa at tila isang babala. Itinago ni Maya ang papel sa likod ng kanyang likuran. Pinilit niyang maging kalmado, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Wala, Mark. May hinahanap lang akong gamot para kay nanay. Masama muli ang pakiramdam niya sa labas. Lumapit si Mark ng dahan-dahan. Binitawan niya ang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag ng baso ay tila isang hudyat ng simula ng isang marahas na komprontasyon. Huwag kang magsinungaling sa akin, Maya. Alam kong narinig mo ang usapan ni nanay at ni Cesar sa labas. At alam kong alam mo na ang totoo. Hinawakan ni Mark ang magkabilang balikat ni Maya at idiniin siya sa pader. Ang amoy ng alak at panganib ay nanunuot sa bawat hininga ni Maya. Ngayon, ibigay mo sa akin ang papel na yan. Kung ayaw mong matulad sa tatay mong matigas din ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ito na ang pag-amin na hinihintay niya. Ngunit sa gitna ng panganib, isang tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Sino ang tumawag sa mga pulis? At maililigtas ba ni Maya ang huling ebidensya bago pa siya tuluyang mapahamak
sa kamay ng asawang akala niya ay kanyang sandigan. Akala mo ba ay maililigtas ka ng mga sirena na yan, Maya? Sa loob ng bahay na ito, ako ang batas. Ako ang nagpapakain sa'yo. At ako ang magdedesisyon kung kailan ka tatahimik habang buhay. Ang boses ni Mark ay tila isang nagngangalit na hayop, puno ng desperasyon at lason. Ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa mga balikat ni Maya, sapat na para maramdaman ng babae ang hapdi ng bawat daliri nito sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng takot, isang kakaibang lamig ang bumalot sa puso ni Maya. Ang takot na dati nagpapakalog sa kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang matigas na paninindigan. Bitawan mo ako, Mark. Ang bawat segundo na hinahawakan mo ako ay lalong nagpapadumi sa pagkatao mo. Mariing sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa mga pulang mata ng asawa. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang mga pulis ang pumasok, kundi si Julian kasama ang dalawang opisyal na nakauniporme. Ang bawat hakbang ni Julian sa kahoy na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ang kanyang mukha, na dati laging may malumanay na ngiti, ay naging tila isang pader ng bakal, walang takot at puno ng awtoridad. Bitawan mo siya, Mark Santos, o mas lalo mo lang pababigatin ang kasong isasampa namin laban sa iyo. Wika ni Julian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na upang mapabitaw si Mark sa pagkakahawak kay Maya. Mabilis na tumakbo si Maya sa likuran ni Julian. Doon, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang tanging kakampi, naramdaman niya ang unti-unting paghupa ng panginginig ng kanyang katawan. Inilabas ni Maya ang sulat ng kanyang ama mula sa kanyang likuran at iniabot ito kay Julian. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ni Julian, isang sandali ng pagpapasalamat na mas higit pa sa anumang salita. Ano ito? Anong karapatan niyong pumasok sa pamamahay ko? Isang pribadong usapin ito ng mag-asawa. Sigaw ni Mark, bagaman ang kanyang boses ay halatang nanginginig na sa kaba. Lumapit ang isang pulis at hinarap si Mark. Sir, may natanggap kaming report ng physical threat at pagnanakaw ng kumpanya. At ayon kay attorney Julian, may mga ebidensya rin kayo ng falsification of public documents. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Elena sa silid. Ang kanyang pulang gown ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Mark, anong nangyayari? Bakit may mga pulis sa labas? Nakikita na tayo ng mga kapitbahay. Tumingin si Maya kay Elena. Ang babaeng dati tinatawag niyang kaibigan ay tila isang basang sisiw na naghahanap ng matatagwan. Elena, ang kahihiyan mo ay simula pa lang. Ang bawat alahas na suot mo, ang bawat gamit na ipinagyayabang mo, ay kinuha niyo mula sa buhay at dugo ng tatay ko. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa vault na nakabukas. Lumapit si Julian kay Mark at may inilabas na isang recorder mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Mark at Elena mula sa loob ng silid kanina. Ang pag-amin nila sa pagsunog ng dokumento at ang pananakot kay Maya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang nakapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Nanay Isabel na nakatayo sa pintuan, tila isang rebulto ng pagkakasala. Ang bawat salita mula sa recorder ay tila mga pako na itinititok sa krus ng kanilang kataksilan. Mark Santos at Elena Cruz, iniimbitahan namin kayo sa istasyon para sa karagdagang investigasyon. Wika ng pulis. Ngunit bago pa sila tuluyang mailabas, mabilis na lumapit si Mark sa mesa at may kinuha siyang isang folder. Hindi niyo makukuha ang lahat sa akin. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan na. Sa akin sa Singapore. Wala kayong magagawa. Tumawa si Julian ng mahina. Isang tawa na puno ng pait at tagumpay. Tingnan mong mabuti ang folder na yan, Mark. Ang mga papeles na pinirmahan mo kay Maya noong nakaraang araw. Hindi iyon insurance. Iyon ay ang muling pagbabalik ng lahat ng shares mo sa pangalan ni Maya bilang
sole executrix ng estate ng tatay niya. Ang pirma mo ang huling pirasong kailangan namin para bawiin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at doon, nakita niya ang katotohanan. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nalinlang siya ng babaeng akala niya ay kaya niyang diktahan habang buhay. Hayop ka, Maya. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw ni Mark habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng silid. Naiwan si Maya sa gitna ng silid, kasama si Julian at si Elena na kasalukuyang pinoposasan din. Ang mansyon na dati tila isang palasyo ng kaligayahan ay naging tila isang bakanting gusali. Malamig, madilim, at puno ng mga multo ng nakaraan. Naramdaman ni Maya ang isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang siko. Si Julian. Tapos na ang unang laban, Maya. Pero kailangan nating mag-ingat. Marami pang koneksyon si Mark sa labas. Tumango si Maya. Tiningnan niya ang labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng pulis ay patuloy na kumukurap. Tila mga bituin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang bagay ang napansin niya. Ang misteryosong lalaki sa itim na jacket na nakita niya sa hardin kanina ay nakatayo sa tapat ng gate. Nakatingin sa kanya nang may isang kakaibang senyas. May hawak itong isang itim na envelope na tila ba may iba pa itong mensaheng nais ihatid. Sino ba talaga ang lalaking ito? At ano ang nilalaman ng itim na envelope na tila mas mahalaga pa sa lahat ng nadiskubre niya ngayong gabi? Huminga ng malalim si Maya. Ang katarungan ay nagsimula na, ngunit ang tunay na laro ay ngayon pa lamang mag-uumpisa. Ang katahimikan sa loob ng malaking mansyong ito ay tila isang dambuhalang multo na dahan-dahang sumasakal sa aking pagkatao. Dito sa hapagkainan, kung saan dati puno ng mga plastik na ngiti. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng malamig na kape at ang pait ng 10 taong panlilinlang. Nakatayo si Maya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bakanting upuan ni Mark. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga kristal na chandelier, ang mga mamahaling painting, at ang mga florera ng sariwang bulaklak ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap na ngayon ay wala ng silbi. Ang mansyong ito, na akala niya ay kuta ng kanyang kaligayahan, ay isa palang marangyang bilangguan. Dahan-dahang lumapit si Julian sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang marahang himig na nagpapagaan sa mabigat na atmosfera. Huminto siya sa likuran ni Maya, hindi masyadong malapit upang hindi ito mabigla, ngunit sapat na upang maramdaman ni Maya ang init ng kanyang presensya. Maya, gabi na. Kailangan mo ring magpahinga. Ang katawan ay may hangganan, kahit ang puso ay tila bakal na sa katigasan. Malumanay na wika ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon ni Maya. Humarap si Maya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng mga luhang ayaw ng pumatak. Julian, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo itinaya ang lisensya mo at ang pangalan mo para lang tulungan ang isang babaeng nakalimutan ka na? Sa loob ng 10 taon? Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tila mag-aalinlangan pa kung hahawakan ang pisngi ni Maya. Ngunit pinili niyang hawakan na lamang ang sandalan ng upuan sa tabi nito. 10 taon, Maya. 10 taon akong naghintay na dumating ang araw na ito. Hindi dahil gusto kitang makitang nasasaktan, kundi dahil gusto kong maging sandigan mo sa oras na mapagtanto mong hindi ka nararapat sa dilim na ibinigay nila sa'yo. Pagamin ni Julian, ang bawat salita niya ay tila isang tapat na panalangin. Noong kolehiyo pa tayo, alam mo na ang nararamdaman ko. Hindi iyon nagbago. Pinanood kita mula sa malayo. Pinanood ko ang bawat sakripisyo mo. At sa bawat sampal na tinanggap mo mula sa buhay, ako ang unang nasasaktan para sa'yo.
Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na matagal nang nawala. Ang kilig na tila isang nakalimutang alaala ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang mapusok na damdamin na naramdaman niya kay Mark noon. Ito ay isang malalim at matatag na paghanga na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Julian at kinuha ang nanginginig na kamay ni Maya. Ang init ng palad ni Julian ay tila nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Maya. Inilapit ni Julian ang kamay ni Maya sa kanyang dibdib, sapat na upang maramdaman ni Maya ang bawat tibok ng puso ng lalaking nasa harap niya. Hindi kita pinipilit na mahalin ako ngayon, Maya. Ang kailangan mo ay paghilom, hindi bagong sugat. Pero hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hayaan mo akong maging anino na magbabantay sa'yo sa bawat pagtulog at paggising mo. Bulong ni Julian, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kaluluwa ni Maya. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Isang katulong ang pumasok na may hawak na isang itim na envelope. Maya, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi po nung lalaki, kailangan niyo raw po itong mabasa bago sumapit ang umaga. Nagkatinginan sina Maya at Julian. Dahan-dahang binitiwan ni Julian ang kamay ni Maya upang bigyang daan ang pagtanggap sa misteryosong sulat. Binuksan ni Maya ang envelope nang may nanginginig na kamay. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang ama na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit pamilyar ang mga mata. At sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang pag-aresto kay Mark ay simula pa lamang ng hustisya. Ngunit ang pumatay sa tatay mo ay hindi ang lalaking nasa likod ng rehas ngayon. Ang tunay na mastermind ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng 10 taon. At ang ebidensya ay nasa ilalim ng baul sa probinsya. Mag-ingat ka kay Nanay Isabel. Hindi siya ang biktima rito. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Napatingin siya sa itaas ng hagdan kung saan nakasilip si Nanay Isabel na tila isang rebulto ng kadiliman. Ang matanda, na akala niya ay biktima rin ng kataksilan ni Mark, ay may isang nangiti sa labi na hindi niya kailanman nakita. Isang ngiti ng isang taong may hawak na alas sa laro ng kamatayan. Julian, kailangan nating pumunta sa probinsya. Ngayon din, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng takot at determinasyon. Sasama ako, Maya. Hinding-hindi kita iiwan, tugon ni Julian habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang balikat. Sino ang lalaking kasama ng ama ni Maya sa litrato? At anong uri ng kasamaan ang itinatago ni Nanay Isabel sa likod ng kanyang mga dasal at paghihingalo? Ang gabi ay tila naging mas madilim at ang bawat bintana ng mansyon ay tila mga matang nakamasid sa kanilang bawat galaw. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa panahon. Ang iba ay sadyang ibinabaon sa ilalim ng lupa upang mabulok kasama ng mga lihim na pilit nating itinatago. Ang boses ni Julian ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa probinsya. Ang tanging liwanag ay ang mula sa headlamp ng sasakyan na tila isang matalas na espada na humahati sa makapal na kadiliman. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng luma at malamig na leather ay humahalo sa kaba na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ni Maya. Nakatitig si Maya sa bintana, pinapanood ang mga anino ng mga puno na mabilis na dumadaan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay papalapit sa isang katotohanang baka hindi niya kayang pasanin. I'm okay, Julian. I just need to know the truth. Bulong ni Maya nang maramdaman niyang hinawakan ni Julian ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi siya lumingon. Ngunit hinayaan niyang manatili ang init ng palad nito sa ibabaw ng kanyang balat. Ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Mag-iingat tayo, Maya.
Alam mong hindi titigil si Nanay Isabel hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang taong kayang pumatay ng sariling kumpare para sa pera ay walang sinasanto. Paalala ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nang makarating sila sa lumang bahay sa probinsya, ang lahat ay tila huminto sa pag-inog. Ang mansyong yari sa kahoy at bato, na dati puno ng amoy ng sariwang kape at tinapay na luto ng kanyang ama, ay tila isang matandang naghihingalo sa gitna ng masukal na hardin. Ang bawat hakbang ni Maya sa tuyong damuhan ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang kabataan. Pinihit ni Julian ang susi sa lumang pinto. Ang tunog ng kahoy na dahan-dahang bumubukas ay tila isang iyak ng kaluluwa sa gitna ng gabi. Walang kuryente. Ang tanging liwanag nila ay ang mula sa kanilang mga flashlight na gumagala sa mga sulok na puno ng sapot ng gagamba at alikabok. Dumiretso sila sa silong ng bahay. Doon, sa ilalim ng mga lumang gamit, nakita nila ang isang baul na yari sa nara. Ang mga ukit nito ay tila mga mata ng nakaraan na nakatingin sa kanila. Nilapitan ito ni Maya at dahan-dahang hinaplos ang malamig at magaspang na ibabaw nito. Ito na yon, Julian. Ang baul ni Papa, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Sinubukan nilang buksan ang baul, ngunit ang kinalawang na kandado ay tila ayaw bumitaw sa mga lihim na itinatago nito. Gamit ang isang bakal, dahan-dahang pinuwersa ni Julian ang lock. Ang tunog ng bakal na naghihiwalay ay tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Nang bumukas ang baul, ang amoy ng lumang papel at gamot sa gamo-gamo ay sumalubong sa kanila. Sa itaas ng mga lumang damit ng kanyang ina, naroon ang isang itim na folder. Kinuha ito ni Maya nang may nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ito at doon, sa ilalim ng liwanag ng flashlight, nakita niya ang isang dokumento na tila isang hatol ng kamatayan. Hindi ito testamento. Ito ay isang kontrata ng pautang. Ang kanyang ama ay nanghiram ng malaking halaga kay Nanay Isabel, 10 taon na ang nakalilipas upang isalba ang kumpanya. Ngunit ang kapalit ng utang na iyon ay hindi pera. Ang kapalit ay si Maya. Isang sulat ang nakadikit sa likod ng kontrata, isinulat sa sulat kamay ni Nanay Isabel. Huwag kang mag-alala, kumpare. Kapag naging asawa na ng anak ko si Maya, ang lahat ng utang mo ay mabubura. Ngunit kung tatanggi ka, alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa kumpanya mo at sa buhay mo. At sa ilalim nito, naroon ang isang report mula sa isang pribadong investigador tungkol sa preno ng sasakyan ng kanyang ama. Putol ang mga kable. Hindi aksidente ang nangyari. Pinatay ang kanyang ama dahil tumanggi itong ibenta ang anak sa isang pamilyang puno ng demonyo. Napaupo si Maya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging tila isang serye ng mga hapon na hikbi. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang bawat pagmamano niya kay Nanay Isabel, ay tila isang malaking insulto sa bangkay ng kanyang ama. Pinatay nila siya, Julian. Pinatay nila si Papa dahil sa akin. Hagulgol ni Maya. Ang bawat salita niya ay tila isang punyal na sumasaksak sa sarili niyang puso. Dahan-dahang lumapit si Julian at niyakap ng mahigpit si Maya. Inihilig ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Hinahayaan ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Sa gitna ng dilim at alikabok, ang init ng katawan ni Julian ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hustisya, Maya. Iyon ang ibibigay natin sa papa mo. Hinding-hindi natin sila tatantanan. Pangako ni Julian habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang tunog ng paparating na sasakyan ang narinig mula sa labas ng bahay. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tumagos sa mga siwang ng dingding, tila mga daliri ng kamatayan na naghahanap sa kanila. Biglang tumunog ang telepono ni Maya sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Maya nang may nanginginig na kamay.
Ang boses sa kabilang linya ay tila isang sutsit ng ahas na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Nahanap mo ba, Maya? Nahanap mo ba ang sagot sa ilalim ng bahay ng iyong ama? Ang boses ni Nanay Isabel, na tila ba nasa likuran lang nila, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Huwag kang lalabas, anak. Dahil ang apoy na tutupok sa mga lihim ng pamilya ko ay kasalukuyan ng nagsisimulang lalamunin ang bawat sulok ng bahay na yan. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang maamoy niya ang usok na nagmumula sa itaas na bahagi ng mansyon. Ang mga pinto at bintana ay biglang narinig nilang isinasara mula sa labas. Paano sila makakaligtas sa gitna ng naglalaboy na apoy at sa tindi ng kasamaan ng babaeng itinuring niyang ina? At anong uri ng sakripisyo ang kailangang gawin ni Julian para lamang mailabas si Maya sa nagbabagang impyerno? Mamatay kayo sa gitna ng mga lihim ninyo. Kung hindi ko makukuha ang yaman ng ama mo, walang sino man ang makikinabang dito, Maya. Ang boses ni Nanay Isabel sa kabilang linya ay tila isang malademonyong halakhak na humahalo sa lagitkit ng tuyong kahoy na nagsisimula ng lamunin ng apoy. Ang init ay dahan-dahang gumagapang mula sa itaas na palapag, dala ang makapal at itim na usok na tila mga daliri ng kamatayan na sumasakal sa bawat hininga ni Maya. Sa loob ng silong, ang amoy ng nasusunog na nara ay humahalo sa alikabok ng 10 taon na lumilikha ng isang nakalalasong hangin sa paligid nila. Julian, ang mga pinto, nakakandado mula sa labas, sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lamang sa takot, kundi sa tindi ng usok na pumapasok sa kanyang baga. Mahigpit niyang niyayakap ang itim na folder sa kanyang dibdib. Ang huling ebidensya ng dugo at pawis ng kanyang ama. Mabilis na kumilos si Julian. Hinubad niya ang kanyang jacket at itinakip ito sa ilong ni Maya. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon, bagaman ang kanyang mga mata ay nanlalabo na rin dahil sa tindi ng init. Huwag kang bibitiw sa akin, Maya. Lalabas tayo rito. Pangako, hindi kita iiwan sa impyernong ito. Ang lagapak ng isang bumagsak na posteng kahoy sa itaas ay nagpayanig sa buong bahay. Ang mga bitak sa kisame ay nagsimulang maglaglagan ng mga nagbabagang uling. Sa gitna ng panganib, nakita ni Julian ang isang maliit na bintanang bakal sa dulo ng silong. Ang tanging siwang na hindi pa naaabot ng dambuhalang apoy. Doon, Maya. Kailangan nating sirain ang rehas, wika ni Julian. Gamit ang isang mabigat na bakal na nakita niya sa baul, pilit niyang hinampas ang mga kinalawang na rehas. Ang bawat hampas niya ay tila isang pakikipagbuno sa tadhana. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy pababa sa kanyang mukha, ngunit wala siyang pakialam sa sariling kaligtasan. Sa bawat segundong lumilipas, ang apoy ay lalong nagiging matakaw. Ang liwanag ng naglalaboy na apoy ay sumasalamin sa mga mata ni Maya. Sa gitna ng takot, nakita niya ang dahan-dahang pagkasunog ng mga lumang gamit ng kanyang ina. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay unti-unting nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Julian, tama na. Baka mapahamak ka lang. Hikbi ni Maya. Hinawakan niya ang braso ni Julian. Pilit na pinatitigil ito dahil nakikita niyang dumudugo na ang mga kamay ng lalaki sa tindi ng puwersa. Hindi, Maya. Kung mamatay man ako rito, titiyakin kong ikaw ay makakalabas ng buhay. Tugon ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pag-ibig na tila higit pa sa buhay mismo. Sa huling malakas na hampas, bumigay ang kinalawang na rehas. Ang sariwang hangin mula sa labas ay pumasok sa loob, na tila isang hininga mula sa langit. Mabilis na binuhat ni Julian si Maya at ipinasa ito palabas ng bintana. Nang makalabas si Maya, agad siyang napasubsob sa damuhan, pilit na humihinga ng sariwang hangin. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang ang kisame sa loob ay tuluyan ng bumigay. Ang apoy ay tila isang dambuhalang hayop na lumamon sa bintanang nilabasan niya. Julian,
Julian, nasaan ka? Sigaw ni Maya. Tumayo siya at tinangkang bumalik sa nagbabagang bahay, ngunit ang init ay tila isang pader na humahadlang sa kanya. Wala siyang marinig, kundi ang dagundong ng apoy at ang pagbagsak ng mga bahagi ng mansyon. Huwag mong hanapin ang wala na, Maya. Mas mabuting asikasuhin mo ang sarili mong kaligtasan. Nanigas si Maya nang marinig ang boses na yon. Lumingon siya at nakita ang misteryosong lalaki sa itim na jacket na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak nito ang isang baril at ang dulo nito ay nakaturo sa puso ni Maya. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ako ang katarungang hindi mo nakuha, 10 taon na ang nakalilipas. At ngayon, kailangan mong sumama sa akin kung gusto mong mabuhay ang lalaking mahal mo. Wika ng lalaki. Mula sa likuran ng lalaki, lumabas ang 2 tauhan na kaladkad ang isang sugatan at duguang si Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang polo ay punit-punit na. Nakita ni Maya ang huling sulyap ni Julian. Isang sulyap na puno ng paghingi ng tawad dahil hindi niya ito nagawang protektahan hanggang sa huli. Julian, sigaw ni Maya, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga tauhan ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi ka mamatay sa apoy. Mamatay ka sa harap ni Nanay Sabel, kung saan mo huling hihilingin ang kapatawarang hinding-hindi niya ibibigay sa iyo. Bulong ng misteryosong lalaki. Isinakay nila si Maya at ang walang malay na si Julian sa isang itim na van. Habang papaalis sila, pinanood ni Maya ang huling pagtupok ng apoy sa bahay ng kanyang ama. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng alaala ay naging abo na. Anong plano ni Nanay Sabel para sa huling sandali ni Maya? At sino ang misteryosong lalaking ito na tila may mas malalim pang galit sa pamilya ni Maya kaysa kay Mark? Ang gabi ay tila naging isang walang katapusang bangungot at ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila paglapit sa isang madilim na hantungan. Sana ay hinayaan mo na lang na lamunin ka ng apoy, Maya. Mas madali sanang mamatay sa gitna ng mga abo kaysa harapin ang katotohanang hinding-hindi mo kayang tanggapin. Ang boses ni Nanay Isabel ay tila isang malamig na hangin galing sa loob ng isang kabaong. Nakaupo ang matanda sa isang antigong silya sa gitna ng isang abandonadong bodega, malayo sa ingay ng syudad. Ang liwanag mula sa isang bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha, na tila ba ang bawat kulubot sa kanyang balat ay isang mapa ng mga kasalanang 10 taon niyang itinatago. Nakatali si Maya sa isang upuang kahoy, ang kanyang mga braso ay namamanhid na sa tindi ng pagkakagapos. Sa kanyang paanan, nakahandusay ang walang malay na si Julian, na ang bawat mabigat na paghinga ay tila isang panalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay humahalo sa amoy ng usok na nananatili pa rin sa buhok ni Maya. Bakit, Nanay? Bakit kailangang humantong sa ganito? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Minahal ko kayo bilang tunay na ina. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero ang kapalit pala ay ang dugo ng sarili kong ama. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Nanay Sabel. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tila hindi na ang naghihingalong matanda na kailangang alalayan. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay para lamang sa mga mahihina, Maya. Ang mundong ito ay para sa mga may kapangyarihan at pera. Ang tatay mo, masyado siyang naging mapagmataas. Akala niya ay kaya niyang talunin ang pamilya Santos sa negosyo ng hindi nagbabayad ng kaukulang presyo. Lumapit si Nanay Isabel at hinawakan ang panga ni Maya ng may matinding puwersa. Hindi ka namin kinuha dahil mahal ka ni Mark. Kinuha ka namin dahil ikaw ang susi sa lahat ng yaman na dapat ay sa amin. Ang bawat sentimo na kinita mo sa loob ng 10 taon ay kabayaran lamang sa utang ng iyong ama na hinding-hindi niyo mababayaran habang buhay. Sa gitna ng tensyon pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon.
Ang kanyang pulang gown ay punit na at madumi, simbolo ng kanyang pagbagsak. Nanay, kailangan na nating tapusin ito. May mga pulis na raw na naghahanap sa sasakyan natin. Dahil sa babaeng ito, nawala sa akin si Mark. Nawala sa akin ang buhay na pinangarap ko. Tiningnan ni Maya si Elena nang may matinding awa. Elena, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin nakikita? Ginamit ka rin nila. Katulad ko, isa ka lang din kasangkapan para makuha nila ang gusto nila. Kapag wala na akong silbi, ikaw ang susunod na itatapon ni Nanay Isabel. Manahimik ka, sigaw ni Elena habang mabilis na lumapit at binigyan si Maya ng isang malakas na sampal. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nalasahan ni Maya ang dugo sa kanyang labi, ngunit hindi siya umiyak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang paningin ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa kaluluwa ng kanyang kaibigan. Dahan-dahang nagkamalay si Julian. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas sa kabila ng tindi ng pasa sa kanyang mukha. Nang makita niya ang kalagayan ni Maya, isang matinding galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Sabel, pakawalan mo si Maya, tapos na ang laro niyo. Ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niyo sa kumpanya ay nasa kamay na ng mga awtoridad bago pa tayo makarating dito. Tumigil ang mundo ni Nanay Isabel sa sinabi ni Julian. Anong sinasabi mo? Nasunog na ang lahat sa probinsya. Ang akala niyo ay nasunog. Tugon ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pero bago pa man tayo pumunta sa probinsya, na-upload na ni Maya ang lahat ng digital scans ng mga dokumento sa isang secure na server. Ang kailangan na lang ay ang huling password na tanging si Maya lang ang nakakaalam. Ang bawat pirma ni Mark, ang bawat illegal na transfer nyo, lahat ay lantad na. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bodega. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang countdown para sa pagbagsak ng pamilya Santos. Nanlilisik ang mga mata ni Nanay Isabel. Kinuha niya ang baril mula sa misteryosong lalaki sa kanyang tabi at itinuro ito sa ulo ni Julian. Ibigay mo sa akin ang password, Maya. Ibigay mo sa akin ang access sa server na yon o panonoorin mong mamatay ang lalaking ito sa harap mo. Sigaw ni Nanay Isabel, ang kanyang kamay ay nanginginig sa tindi ng galit at takot. Tumingin si Maya kay Julian. Sa mga mata ni Julian, nakita niya ang isang tahimik na mensahe. Huwag kang bibigay, Maya. Hayaan mo akong magsakripisyo para sa katarungang matagal mo nang hinahanap. Naramdaman ni Maya ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa pagitan ng kanyang tungkulin sa kanyang ama at ang kanyang pag-ibig sa lalaking nagligtas sa kanya. 3, Maya. Sa bilang na 3, puputok ang baril na ito. Pananakot ni Nanay Isabel. 1. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa pagkakatali. Biglang may narinig silang tunog ng mga yabag ng paa mula sa labas ng bodega. Ang liwanag ng mga flashlight ay nagsimulang tumagos sa mga siwang ng pinto. 2. Sa gitna ng tensyon, isang bagay ang napansin ni Maya sa ilalim ng upuan ni Julian. Isang maliit na kutsilyo na nalaglag mula sa bulsa ni Julian kanina. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang paa upang ilapit ito sa kanyang mga kamay. 3. Ang tunog ng isang malakas na putok ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega na sinundan ng sigaw ni Maya na tila humiwa sa katahimikan ng gabi. Sino ang natamaan ng bala? At sa gitna ng pagdating ng mga awtoridad, maililigtas ba ni Maya ang buhay ng lalaking naging tanging liwanag niya sa gitna ng kadiliman o huli na ang lahat para sa kanilang bagong simula? Ang bawat putok ng baril ay tila isang huling hininga ng isang masamang panaginip. Isang tunog na nagpapahinto sa tibok ng mundo at nag-iiwan ng siwang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng bodega.
Ngunit hindi si Julian ang dugo ang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng liwanag ng mga flashlight ng mga pulis na sumalakay sa bawat bintana at pinto, nakita ni Maya si Nanay Isabel na napahawak sa kanyang balikat. Ang baril nito ay nalaglag sa semento, kasabay ng pagsigaw ng matanda na tila isang sugatang hayop. Isang sniper mula sa labas ang tumama sa kanyang braso upang pigilan ang isang malaking trahedya. Sugod! Iposas ang lahat, walang kikilos. Ang sigaw ng mga awtoridad na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mabilis na nakawala si Maya sa kanyang pagkakatali, gamit ang maliit na kutsilyo ni Julian. Hindi niya pinansin ang sariling mga sugat o ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Gumapang siya patungo kay Julian na kasalukuyang inaalalayan na rin ng mga medics. Julian! Julian! Kausapin mo ako! Hikbi ni Maya. Hinawakan niya ang mukha ni Julian, pinupunasan ng dugo at dumi na tila ba yon ang pinakaimportanteng gawain sa mundo. Huwag mo akong iiwan please. Tapos na tayo. Nanalo na tayo. Dahan-dahang imulat ni Julian ang kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit, isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at marahang pinisil ito. Sabi ko sa iyo, hindi kita iiwan. Ang katarungan ay hindi natutulog, Maya. Habang inilalabas si Julian sa stretcher, hinarap ni Maya ang dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay. Si Elena, na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, habang pinoposasan, ay humahagulgol na parang isang bata. Nawala na ang kanyang kagandahan, nawala na ang kanyang pagiging matapang. Ang kanyang pulang gown ay tila isang basahan na lamang sa harap ng batas. Maya, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Mark. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Maya ng may matinding pait at awa. Elena, ang pamilya ay hindi kailanman nagiging dahilan para pumatay at magnakaw ng buhay ng iba. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pagkakaibigan, tahanan, at tiwala. Ngunit pinili mong maging ahas sa ilalim ng aking mga paa. Ngayon, hayaan mong ang batas ang humusga sa bawat luhang pinaluha mo sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Nanay Isabel na kasalukuyang ginagamot ang sugat habang mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Ang matanda ay nananatiling matigas ang mukha. Tila ba wala itong pinagsisisihan? Maya, akala mo ba ay tapos na ito? Bulong ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay puno pa rin ng lason. Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay mong dadalhin, ang katotohanang ang tatay mo ay namatay dahil sa kahinaan niya. Namatay siya dahil hindi niya kayang protektahan ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Lumapit si Maya kay Nanay Isabel, sapat na upang maramdaman ng matanda ang init ng kanyang galit. Mali kayo, Nanay. Namatay ang tatay ko bilang isang bayani. Namatay siyang matuwid. At ang kumpanyang sinasabi niyo, ito ang magiging pundasyon ng pagtulong ko sa mga taong biktima ng mga katulad ninyo. Ang yaman na ninakaw niyo ay babalik sa dapat nitong kalagyan. At kayo, malilimutan kayo ng mundo sa loob ng madilim na selda. Lumabas si Maya ng bodega. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw, tila isang bagong bukas na naghihintay sa kanya. Isinakay na rin sa sasakyan ng pulis si Mark, na huling-huli sa akto ng pagtatangkang tumakas sa airport kanina. Nakita ni Maya ang huling sulyap ni Mark. Isang sulyap na puno ng takot at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo si Maya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Sariwang bulaklak ang inilapag niya sa ibabaw ng marmol. Ang mansyon ay muli nang naging payapa. Ang lahat ng mga iligal na dokumento ay formal nang kinansela ng korte. At ang kumpanya ni Maya ay muli nang nakatayo ng matatag sa tulong ng kanyang bagong partner, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Si Julian, naganap na ring magaling mula sa kanyang mga sugat, ay lumapit at inakbayan siya.
Handa ka na ba, Maya? Tanong ni Julian. Tumango si Maya at sumandal sa balikat ni Julian. Handa na akong magsimulang muli. Wala nang mga lihim, wala nang takot. Tanging pag-asa na lang ang dala ko ngayon. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, tiningnan ni Maya ang langit. Alam niyang sa wakas, ang kanyang ama ay payapa na. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa loob din ng kanyang puso na natutong lumaban, bumangon, at muling magmahal. Ngunit bago sila tuluyang makapasok sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Maya at may inabot na isang sobre. Para po sa inyo, sabi nung lalaking nakaitim na jacket kanina. Nanigas si Maya. Ang misteryosong lalaki. Binuksan niya ang sobre at doon, nakita niya ang isang susi at isang maliit na note. Ang huling bahagi ng pamana ng tatay mo ay hindi pera. Ito ay ang susi sa isang maliit na bahay sa tabing dagat kung saan niya pinangarap na makita kang masaya. Ang katarungan ay tapos na, Maya. Ngayon, simulan mo ng mabuhay para sa sarili mo. Cesar. Sino ba talaga si Cesar? At ano ang mga lihim na itinatago pa ng bahay sa tabing dagat na ito? Ang dulo ng bawat mahaba at madilim na kalsada ay hindi laging kailangang maging isang malaking selebrasyon. Kung minsan, sapat na ang isang tahimik na paghinga, isang payapang haplos ng hangin, at ang katotohanang ikaw ay buhay, malaya at muling buo. Nakatayo si Maya sa veranda ng isang maliit na bahay sa tabing dagat sa Batangas. Ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ama na naging huling piraso ng kanyang katarungan. Kulay ube at kahel ang langit, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa malayo, tila isang painting na gawa ng Diyos para sa isang pusong matagal nang naghihintay ng liwanag. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay nagsisilbing musika sa kanyang pandinig, isang ritmo na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang palakpakan sa loob ng boardroom. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, ang litrato ni na Mark at Elena noong sila ay nagsisimula pa lamang. Tinitigan niya ang mga mukha ng mga taong dati itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay tila mga estranghero na lamang sa kanyang gunita. Napatawad ko na ba sila? Isang tanong na matagal na ring naglalaro sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Maya at dahan-dahang pinunit ang litrato sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang bawat hibla ng papel patungo sa dagat. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugang ang mga ginawa nila ay tama. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang ubusin ang sariling lakas sa galit na wala namang patutunguhan. Napatawad na niya si Mark, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Maya sa kapayapaan. Sa loob ng kulungan, alam ni Maya na si Mark ay patuloy na binubuo ang sarili mula sa pagkawasak, habang si Elena ay nagdurusa sa tindi ng pagsisisi. Si Nanay Sabel naman ay nananatiling matigas, ngunit sa bawat gabi ng katahimikan, sa loob ng selda, ang kanyang sariling konsensya ang nagiging pinakamabigat na parusa. Naramdaman ni Maya ang isang pamilyar na init na bumalot sa kanyang mga balikat. Isang malambot na shawl ang maingat na inilagay ni Julian sa kanya. Ang presensya ni Julian ay hindi na tila isang anino na nagbabantay, kundi isang sikat ng araw na nagbibigay ng buhay sa bawat araw niya. Ang lalalim na naman ng iniisip mo, Maya. Malumanay na wika ni Julian habang tumatayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig din sa dagat, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang humanap sa kamay ni Maya. Magkahawak kamay silang tumayo roon. Ang bawat daliri ay nakakandado sa isa't isa. Isang simbolo ng pangakong hindi na muling mababali. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng pag-unawa at paggalang. Julian, salamat dahil tinuruan mo akong magmahal muli ng walang takot. Bulong ni Maya habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Julian.
Wala kang dapat ipagpasalamat, Maya. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagiging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Tugon ni Julian bago marahang halikan ng noo ni Maya. Sa huling sandali ng pagsikat ng mga bituin, isang maliit na bangka ang nakita ni Maya sa malayo. Naalala niya si Cesar, ang misteryosong lalaki na naging kanang kamay ng kanyang ama. Ngayon ay alam na niya ang totoo. Si Cesar ay ang lalaking inutusan ng kanyang ama na magmanman at protektahan siya mula sa malayo kung sakaling may mangyari sa kanya. Ang itim na envelope at ang bawat babala ay mga huling habilin ng isang amang hindi kailanman bumitaw sa kanyang anak. Ang aral na iniwan ng mahabang paglalakbay na ito ay malinaw sa puso ni Maya. Ang yaman ay maaring manakaw, ang pangalan ay maaring madungisan, ngunit ang tibay ng loob ng isang babaeng nagmamahal ng tapat ay hinding-hindi kayang gapiin ng kahit anong kasamaan. Ang katarungan ay hindi lamang isang hatol ng korte. Ito ay ang muling pagbangon mula sa abo at ang paglipad ng mas mataas kaysa sa mga taong pilit kang ibinagsak. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay kung saan ang hapunan ay nakahanda na. Isang simpleng salo-salo na puno ng tunay na tawanan. Isinara ni Maya ang pinto ng veranda at kasabay nito ay ang tuluyang pagsasara ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang gabi ay tahimik, ang puso ay payapa, at ang bukas ay puno ng pag-asa. Sa wakas, ang bawat pait ng kahapon ay naging matamis na pangarap na lamang, at ang bawat patak ng luha ni Maya ay naging mga perlas ng karunungan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Mga mahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay sa buhay ni Maya. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama, sa bawat tibok ng kanyang puso, sa bawat hapdi ng kanyang pagkatalo, at sa bawat tamis ng kanyang muling pagbangon. Hindi ko maipaliwanag ang kagalakang nararamdaman ko dahil narating natin ang dulo ng kwentong ito nang magkakasama. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang bahagi kung saan nasaksihan ni Maya ang pagtataksil ni na Mark at Elena sa gitna ng kanyang kaarawan, naramdaman ko rin ang bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na tila ang bawat salitang lumalabas sa aking panulat ay nagmumula sa mga sariling sugat na matagal ko nang itinago. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong bulong ng mga babaeng nakilala ko. Mga babaeng dumaan sa naglalaboy na apoy, ngunit piniling huwag maging abo, kundi maging gintong mas pinatingkad ng pagsubok. Nais kong iwanan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay tila isang maliit na binhi na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago ito sumibol ng may katatagan. Ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan. Ito ay ang liwanag sa dulo ng araw na nagbibigay daan para sa isang payapang gabi at mas masayang bukas. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga anino ng mansyon at sa mga alon ng Batangas, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maya, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng 10 taon ng iyong buhay at pangarap? O naniniwala ka ba na may mga sugat na mas mabuting iwanan na lamang sa nakaraan ng walang lingon-likod? Sana ay nagdala ang kwentong ito ng kaunting katiwasayan at pag-asa sa inyong mga tahanan habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa ng mga gawaing bahay. Kung naantig ang inyong mga puso, mangyaring i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay tila isang yakap na nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa paghabi ng mga bagong kwento. Maraming salamat muli sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. God bless po sa inyong lahat.